Good morning! Ngayong araw nga isisimulan ko ng pagtatrabaho kasi kakabalik ko lang ng Hong Kong galing bakasyon. January 8 nga pala ako bumalik sa Hong Kong. Simulan ko ang pagtatrabaho ng January 9. Buti na lang pagdating ko ng bahay, hindi ako pinagtatrabaho. Ganun naman talaga dito kila amo. Pero alam nyo ba sa iba, pagdating galing bakasyon, agad-agad yan magsisimula sa trabaho. Malaking pasasalamat ko din dito sa kanila kasi mababait sila. Inuunti-unti ko na pala maglinis kasi nga papalapit na yung Chinese New Year sa kanila. Kaya January 9 pa lang, naglilinis na ako. February 10 pa naman yung Chinese New Year nila. Simulan na ako maglinis ngayon kasi minsan may araw na tinatamad ako. At sinimulan ko na rin pala dito sa labas kasi bukod nga sa magulo ang bahay nila pagdating ko, sobrang maalikabok naman. Kaya dito ako sa labas nag-umpisa kasi sa sobrang dami ng gamit nila, kahit anong ayos mo, magulo pa rin tingnan. Pero maayos na yan, at least nabawasan yung alikabok. At nagulat na rin pala ako sa katawan ko dyan. Sobrang laki ko na talaga. Ikaw ba naman uuwi ng Pilipinas tapos araw-araw masarap yung pagkain? Kaya ayan, lalo lumapad yung likod ko. Pero at least masaya naman ako kasi nakakabakasyon ako. At kailan ko gusto o hindi naman sa amo ko. Kakabalik ko rin pala sa kanila tapos nagbakasyon ako ng 1 buwan. Umalis pala ako sa kanila kasi gusto ko mag-try ng ibang trabaho. Kaya lang nagka-problema sa bagong pagtatrabahuan ko sana. Kaya sila amo kumuha ng bago. Pero hindi rin nagtagal, tinanggal din nila. Kaya nung tinanggal nila yung bagong katulong nila, kumontak sila sa akin kung ano na ba daw yung status ko sa trabaho. Ayun, sabi ko minalas. Kaya ayun, nag-usap kami. So ayun, for the comeback ang first one. Kaya bumalik ako kila amo kasi wala na ako mahanap ng tulad nila. Sobrang bait kasi talaga nila sa akin. Okay lang sa akin pag wala akong sariling kwarto. Ang importante lang naman sa akin, maintindihan ako ng mga employer ko at mababait sila sa akin. Bawal sana yun sa agency ko kasi ang nakalagay sa kontrata ko is may sarili akong kwarto. Pero pagdating dito wala. Kasi yung kwarto na yun ginawang storage room. Pero pag uuwi yung parents ng amo kong lalaki, nilabas lahat yung mga gamit sa storage room at dun sila natutulog. Sa akin, okay lang naman. Kesa nakatambak yung mga gamit dito sa labas, ang pangit kasi tingnan. Kaya sabi ko, dun na lang yung mga gamit sa kwarto. Ilalabas na lang pag uwi ng parents ng amo kong lalaki. Halos din kasi kakilala ko dito. May sarili ngang kwarto. Pero problemado naman sa amo. Bless rin ako dito kaila amo. At mag-8 years na rin pala ako dito sa kanila. Sobrang ang babait kasi nila kaya hindi na ako naglipat or naghanap ng ibang amo. Nung una ko pa nga dito sa kanila, akala ko hindi ako tatagal sa kanila. Kasi pag oras ng trabaho, nakaupo lang ako. Nakaupo lang hanggang maghapon. Gusto ko kasi pag wala akong trabaho, pwede ako makahiga. Nakakahiya naman pag wala akong trabaho, nakahiga lang ako. Pero buti naman, nag-offer yung amo ko na pwede naman ako makahiga. Kaya lang may time talaga na nahiya talaga ako. Sobrang liit kasi talaga ng bahay nila. Kaya walang masyadong trabaho. At hindi rin pala ako nagluluto dito sa kanila. Kasi sila yung nagluluto, parents ng amo kong lalaki. Pag wala yung parents ng amo kong lalaki, yung mama naman ng amo kong babae. At ayan na nga, for the higa-higa na ako dito. Kasi tapos naman na lahat ng trabaho ko. Ang daily routine ko lang talaga dito is maglinis ng CR, maglinis ng kusina, maglinis ng sahig, maglinis ng gulay na lulutuin ni Lola. At ako lang palang nagluluto sa pagkain ng alaga ko. Tapos ihatid ko rin naman sa school yung lunch niya after ko magluto ng pagkain niya. At yun lang. Thank you for watching.